Yun. So, chill-chill lang tayo. Yan. Magandang araw po muli, mga ka-business. Ito po si Pinoy na o si Pa dito sa Australia. So, ako po ay nanonood ako ng YouTube. Marami ho kasi ako naririnig na pag-uusap tungkol ho dito sa buhay sa Australia. Mahirap, masyadong mahal. Yung iba hindi makatagal. So, ito ay napag-uusapan lang at ito ay sa aking pananaw. At gusto ko lang makatulong. Wag naman natin masabing makatulong, masyado nang gasgas yan. Noong pang-pandemic, yung makatulong. Kundi makapagbigay impormasyon at makapaghanda ang mga kapwa ko Pilipino na gustong pumunta rito, estudyante man o skilled o mga sinabi natin professional. So bakit ko siguro naman kahit paano may karapatan ho tayo na meron na ho tayong karapatan na magsalita dahil ako 1994 sa edad na 20 nasa abroad na ho ako. Ako ay nag-start ng 20 years old, nasa Jeddah na ho ako. Naging contract worker na ho ako as a room boy, and then nasi po sa pagiging chef. So, anyway, ang pag-uusapan ho natin gusto ko mapagbigay impormasyon, lalo na ho doon sa mga pupunta rito na skilled ka man, o estudyante, o professional. So kasi lahat po na nangyayari sa buhay natin, hindi naman katulad sa iba. Kaya palagi kong sinasabi na palagi ho kayong maging maobserba sa mga nakapaligid sa inyo, obserbasyon sa sarili nyo kung ano yung kakayanan nyo bago ho kayo sumubok sa pag-abroad. Ito ay sinasabi ko through my experience. At saka sa nakikita ko at pamumuhay dito sa Australia, 16 years na ho ako dito na namumuhay sa Australia. Ako magsasalita sa inyo, madali hong mamuhay sa Australia kaysa ho sa atin. Bakit ko nasabi yon? Kasi dito magtrabaho ka. Yung trabaho dito sa Australia, hindi ho mabigat. Hindi ho mabigat. Sa atin dumanas ako ng 11 years na nagtrabaho ako. Kulang pa ho sa pambayad ko sa basic needs. Ako naging pastry chef po sa isang hotel. Pero pag may tumama ho sa inyong problema, gastusin, medical, uubusin ho kayo niyan. Wala hong mangyayari sa inyo. Anyway, so kaya ko lang nababanggit yon, yung intro ko ganon. Gusto kong makapagbigay impormasyon, lalo na doon sa mga sa estudyante muna tayo mag-start. Kapag ikaw ay nagbalak na maging estudyante ka rito, make it sure na well-equipped ka. May kasabihan nga tayo, pupunta ka sa labanan, kulang ang bala mo. Napakalinaw yun. Kasi ang mai-share ko lang sa inyo, kung kayo ay nagbabalak magpunta rito as a student, para medyo maging magaang sa inyo ang pag-i-stay dito at pagbabayad ng tuition fee nyo. Ang una nyo gawin gawin yung well-equipped ang kakayanan nyo. Ano ang ibig ko sabihin? Kasi napakaganda ngayon, hindi katulad namin na nag-abroad way back 90s. Wala pa yung TESDA. Kailan lang yan nilunsad yung TESDA na yan, na nagbibigay ng kaukulang sinasabi natin kaukulang kaalaman sa mga sinasabi natin yung average o sabihin na natin yung nasa mababang antas na pamumuhay. So kung sa inyo, kung sa mga estudyante, kung kayo nagbabalak o sa maging professional o skilled, iba-iba naman ng skilled Ako kasi ang skilled ko, pagiging chef sa cook ako. So ang una nyo gawin, bago kayo magbalak magpunta rito, bago kayo mangutang ng milyones,
Isipin nyo muna kung ano ang kakayanan nyo, kung ano yung alam nyo para maka-stay kayo sa Australia. Una nyo hong gawin na may share ko sa inyo at napakaganda ho na gawin nyo bago kayo tumungo dito, bago kayo sumugal. Dahil hindi nyo nga alam eh. Nakikinig lang ho kayo sa mga kwento-kwento sa YouTube na ito pwede, na ito pwede. Hindi ho ganun kadali. Dahil ho, sinasabi ko sa inyo, ang buhay nyo hindi katulad ng buhay nila. Una nyo hong gawin, kung kayo ay nasa bago, sabihin natin, after high school, after ng high school, kung balak nyo pumunta rito sa Australia, sinasabi ko, kung balak nyo pumunta, una nyo gawin, mag-aral kayo magupit. Kumuha kayo ng course sa TESDA, mag-aral kayo magupit. So, pag nakapag-aral kayo magupit, pwede na kayo mamasukang barbershop sa atin. Kumuha kayo ng konting experience. Huwag nyong madaliin lahat. Ihanda nyo yung sarili nyo. Huwag nyong madaliin lahat. Natuto kang magupit. Ano pa pwede mong gawin? Mag-aral ka ng tawag dito, paggugupit, mag-aral ka ng kusinero. Kasi wala ka pang knowledge wala ka pang experience Mag-aral ka ng konting kusinero, o kaya ang pinakamaganda rito, baker. Kasi yan ang kinakain nila, tinapay. Hindi naman sila kumakain ng kanin Wag ka munang pumunta sa mataas na antas na mapunta ka sa hotel. Dito ka muna sa mga takeaway. Yung mga bakery sa atin, matuto ka magtinapay. I-well-equip muna yung sarili mo. Marunong kang magupit, marunong kang magtinapay. Pagpunta mo dito, may dalawang skill ka na. So, mag-i-estudyante ka, ano ba ang balak mong kuhanin? Nasa iyo yan. Pero ang karaniwang kinukuha dito, para lang makatuntun dito sa Australia at makatagal dito, yung culinary, sinasabi natin, hospitality. Pero bagamat hospitality, 2 years, milyon ho ang halaga, kumpara sa currency natin. Dito, at least, umaabot na, hindi ko masyadong ma-exact yung pero hindi ko alam kung nasa 15 o 18,000 a year. Australian dollar ho yan. So, bakit ko isinasuggest sa inyo na magkaroon kayo ng karanasan o experience sa paggugupit, kukusina, kasi yun yung pinakamadaling makuha dito. Yan yung pinakamadaling makuha Hindi ko katulad kasi ng mga nakikita ko at nakakausap ko na estudyante, pupunta ho dito professional. Hindi naman kailangan ng professional dito Ang kailangan nila dito, yun yung mga ayaw nilang trabaho. Yung mga night shift. Yun, isa pa, matuto kayo mag-drive. Lalo na kung kaya nyo abutin ang pagdadrive ng truck. Yan ang gawin nyo. Matuto kayo mag-drive ng truck, mga 8-wheeler. Yan yung mga dapat yung paghandaan. O dapat yung makuha. Marunong kayo mag-drive hanggang 8-wheeler na truck. Kasi yan ang mga kailangan nila, yung pahinante. Yan ang mga kailangan ngayon dito sa Australia. Hindi lang kasi pupunta kayo estudyante rito, ano gagawin nyo? Maghuhugas kayo ng plato. Doon kayo mag-aaral aral ng kape. Yung pa isa, mag-aral kayo ng paggagawa ng kape. Una, mag-aral kayo magupit. Bakit ko sinasabi mag-aral kayo magupit? Kung marunong kayo magupit, ang bayad doon ng gupit dito is $30 to $50. Kung kayo may mga kapitbahay na Pilipino at kayo matalento sa paggugupit, sabihin mo, kahit hindi mo kilala, alokin mo. Kasi meron ka certificate, nag-aaral ka sa TESDA, marunong ka maggupit. Sabihin mo, kabayan, $20 na lang, gugupitan kita. Kahit daw sa bahay mo, maggupit ka. Kung ikaw sa isang araw, na bakante mo, kahit sabihin mo, ang pagiging estudyante naman, 3 hours to 5 hours lang yan, uuwi ka na. So, meron magpapagupit sa'yo araw-araw. Sabihin mo, sa time na may pasok ka, magpagupit sa'yo 2. Time na walang pasok ka, makapagpagupit sa'yo 3. Kung ikaw, sa halagang $20, ay makakapagupit ka sa isang linggo na 10 tao, may $200 ka na. Buhod pa doon sa ibang sideline mo. Kung ako lang marunong ako magupit, kahit mag-home service ako. Sa mga kapwa ko Pilipino, lalo dyan, pagdating sa Sydney, ang daming Pilipino dyan. Ngayon, kusina. Yung pagiging baker, marami kang ma-apply ang bakery dito. Malalaki ang Woolworths, ang Coles. Nag-hire yan. Kasi marami, hindi naman tatagal yung mga iba
Pagka sila na residente na, umaalis na yan. Gumagawa na sariling buhay nila yan. Ikaw na baguhan, ikaw na estudyante, maging mahanda ka. Marami ka, pwede kang maggupit, pwede kang mag-apply, may certificate ka, marunong ka nito. Pwede kang maging baker, pwede kang driver ng truck. Mag-aral ka kahit paano, matuto ka lang mag-drive ng truck. Kailangan kasi, hindi kasi pwede na pag nagtrabaho ka, gusto mo mataas agad ang bayad mo, kaya babayaran ka agad eh. Matuto ka na mag-aral muna, invest. Ang pinupunto ko dito, mag-invest muna kayo sa sarili nyo bago kayo pumorma. Kasi yan ang sakit natin mga Pilipino eh. Hindi bali ng hindi kumain basta may cellphone. Kasi kaya ako nasasabi to, kasi may paupahan kami sa Cavite. Bakit ko nasasabi ganyan na ugali ng Pilipino? Inuuna muna yung mga layaw. Namputya yung mga borders namin. Tatrabaho sa EPSA. Ang kinakain yung cup noodles. Akala nyo ba healthy yan? Hindi healthy yan. Ang taas ng ng salt. Magkakasakit kayo sa kidney niyan. Ano gagawin? Pero imagine niyo, may mga cellphone, bili ng load. Pero ang kinakain, hindi healthy. Masabi lang na nakain ako, may cellphone ako. Mahalaga yung cellphone. Pero hindi naman kailangan na mamahaling cellphone. Hindi kailangan na, wala namang kwenta, text kayo ng text. Kailangan yan, kaya ginagamit yung gadget na yan. Emergency, at saka yung yung kailangan mong sabihin sa tao na to yung mga bagay na dapat mong parating sa kanya. Hindi yung walang bag. Ito pang load. Magkano load? Napakamahal. Magkano ang sweldo sa atin? So, kaya ako sinasabi sa inyo to, maging mag-invest muna kayo sa sarili nyo bago nyo sunurin ang layo nyo. Pumunta ka dito, marunong kang magkusinero, pwede kang pumasok ng baker. Marunong kang mag-drive ng truck, 3 agad. 3 agad ang pwede mong gawin. So, tatagal ka. Tatagal ka rito. Yung truck, hindi ko alam kung pwede sa estudyante yan. Pero yung pagiging baker at saka yung pagugupit, sideline nyo na yan. So, meron na kayo nakahanda. Kasi marami yung pumupunta rito, mangungutang ka pa, pangungutangin mo magulang mo, o mangungutang ka sa kapatid mo, tapos uuwi ka. Paano ka tatagal? For me nga lang, kung Chinese ka, o talaga yung mayaman na Pilipino ka, na kaya ka suportahan ng magulang mo dito. Tumaas man ang rates ng dollar, o hindi. Kaya kang suportahan. Napakamahalo. Napakamahalo ng upa rito. Ang pinakamurang upa nito, sabagay natin, flat na lang natin sa $2,000 ang isang bahay. O sabihin natin ngayon, tumaas dati ang per room is $600. So ngayon, $750 to $800 hanggang 1,000. Conforme doon sa lugar na mapupuntahan nyo. Kung masuswertuhan nyo yung 700, swerte nyo. Iano nyo sa atin yun? 28,000 naman yun. Tapos, bakit ko sinasabi yung mga presyo na yan? Ang estudyante dito, kailangan 40 hours lang. May limit ang oras nyo. Conforme kung magkano ipapasahod sa inyo. Kaya nga ang ginagawa dito, kapag estudyante, ang ginagawa under the table yung iba. Kasi hindi pwede ipasa yan. Kasi may business kami. May business ako eh. May business akong take away. Bakery. Hindi pwedeng i-file yan kung magkano yung oras na na tinatrabaho nyo kasi may limit lang kayong 40 hours per fortnight. So, magkano yung 40 hours? Kung susweldo ka, sabihin natin, susweldo ka ng doon sa napasukan mo, naswertehan mo, susweldo ka ng $20 per hour. So, times mo sa Times mo sa 40 yon. Sa $20, sa 40 hours. So, magkano? $800? Kulang, sa $800, daw mo hukunin ng mo. Daw mo hukunin ng pagkain mo, pamasahe mo, tuition mo. Paano ka makakaipon? Kung pasahod ka lang ng $1,600 sa isang buwan. So, ang mangyayari sa'yo, matitira sa'yo $900 kada buwan. Daw mo kukunin ng pagkain mo. Daw mo kukunin ng pambayad ng kuryente nyo. Maghahati-hati kayo sa kuryente sa outgoing ng bahay.
Doon mo kukunin yung pan-tuition mo sa $900. Oh, pamasahe mo. Doon mo kukunin. So, hindi ka kasya. So, kaya ang ginagawa ho ng iba, tulong na lang. Katulad doon na, ng mga iba, ang ginagawang tulong, under the table ang ginagawa sa estudyante. Paano pag hindi ka nakakuha ng employer na may under the table? Hindi pumapa. Kasi bawal yun eh. Kasi unang-una, yung under the table, kapag yan ay nalaman ng ay magpe-penalty ho kami. Pati ikaw na estudyante, magkakaroon ka ng record. Pag nagkaroon ka ng record, wag mo nang medyo may minus ka na. Instead na magkaroon ka ng points, magkakaroon ka na ng minus para maging residente ka dito. Yun yung mga kaakibat ng estudyante. Kaya ho, at least kahit paano, sinasabi ko sa inyo, bago kayo pumunta dito, i-well equip nyo yung sarili nyo. Huwag yung nakakuha lang kayo ng konting pera, bibili ako ng t-shirt na maganda. Bibili ako ng sapatos na maganda. Ganyan kasi dumaan din ako sa kabataan ang nangyari lang ho sa akin, wala naman akong pambili. Paano ako bibili? So, may kwento ko lang sa inyo. Noon, uso Adidas. Ang sapatos ko, Adax. Yung mga 70s, alam yan, yung Adax. Parang kaporma ho ng Adidas yun. Pero Adax ang tatak. So, ibig kong sabihin, napakahirap po na makipagsapalaran lalo na sa bansang ito, sa Australia, kung limitado ang alam nyo. Kung kayo pupunta lang dito, pinangutang nyo pa yung pera nyo na milyones, tapos may makakatagpo kayo na mga kakilala nyo, na mapagtatrabaho nyo. Kasi kaya ako nagsalita, meron ako napanood na isang Pilipina, nasa Sydney ho siya, sinusweldoan daw siya a day, $60. Kasi, Pilipino yun. Yung umano sa kanya, nagpapatrabaho sa kanya, $60. Imagine niyo gaano kayong kawalang puso. Napapasweldohin niyo yung isang tao na alam niyo nagbabayad at nag-iisa dito, estudyante. Instead na tulungan niyo ito, pinaparating ko sa mga kapwa ko Pilipino na mga may business, huwag niyo naman nung abusuin. Yung mga estudyante natin na pumupunta dito, instead tulungan niyo. Na bigyan sila. Sabihin natin, wala kayo sa tamang pasweldo, pero wag naman ng $60 a day. Paano naman mabubuhay yung isang tao sa $60 a day? Mabubuhay siya, kakain. Paano yung mga outgoing niya? Yung pambayad niya sa bahay, pambayad niya sa tuition, pamasahe. Kinawawa niyo, imbis na tulungan niyo. Kaya ako nagsasalita kasi naawa ako daw sa bata. Na-interview siya ng isang vlogger. $60 daw ang binabayad niya. Ito naman bata, ang sinasabi ko, kaya ako nasabi ko sa kanyo na nag-suggest ako na kailangan pag pumunta kayo dito, well-equipped kayo. Hindi lang yun ang alam nyo. May alam kayong maggupit, may alam kayong mag-cook. Kasi ang nangyayari dito, pag pumupunta hindi lang hindi mga Pilipino lang. Kahit ibang bansa, kasi meron ako naging tao, which is Malaysian. Ang naging tao ko, galing mo siyang Canberra, sa city. Imagine niyo tinanggap po sa trabaho, may kontrata. Pinagbayad do siya ng $600 daw sa kontrata para tanggapin siya sa trabaho. At the same time, yung sweldo niya hindi sapat. Nagkautang pa ho siya, hindi pa siya nagtatrabaho. Puti ho yan. Hindi ho Pilipino. So imagine niyo. Kasi ang estudyante ho dito, walang karapatan. Kasi oras na kayo sinumbong niyan, papauwiin kayo, sayang naman pag pinauwi kayo. Kaya yung mga estudyante, pag pumunta kayo dito, make it sure na alam nyo at nakahanda kayo sa lahat ng mangyayari. Kailangan pag nagpunta kayo dito, kung meron kayong magandang agent, si Jerry sa Sydney, nakakalimutan ko kung ano ang apelido nun, agent yung Pilipino, doon kayo lumapit sa tamang agent para matulungan kayo at least sa patrabaho o sa tamang lokasyon. Kung may problema kayo, tawagan nyo yun. Si Kuya Jerry, tawagan nyo para matulungan kayo, lalo kayo sa Sydney. Wala ako sa Sydney, nandito ako sa bundok. 4 hours away from Sydney ako, pero 1 hour and a half away sa city, sa capital. So, maging kayo. Maging handa kayo. Hindi kayo basta nakita nyo isang tao na nag-estudyante, nagtagumpay, akala nyo ganun din kayo. Hindi Iba-iba ang kapalaran ng tao. Kaya ako,
nagbibigay ho ako sa inyo na suggestion na bago kayo pumunta dito, maging well-equipped kayo. Maging handa kayo, lalo na mga estudyante. Wala ho kayong karapatan dito. Ang Australia, nilunsad ho yung student visa, hindi ho para sa inyo. Yan ho dahil magbabayad kayo ng tax, kakain kayo dito, magbabayad kayo ng board, magbabayad ho kayo ng tax dito sa loob ng Australia. Ito hong Australia, ang isa ho sa bansa na napakalaki ho ng tax. Kaya ho magandang bansa to. At pangalawa, matapos na ho tayo doon sa sinasabi nating maging well-equipped kayo. Pag ho kayo nagpunta rito sa Australia at naging estudyante kayo, maging happy na ho kayo. At naging estudyante kayo at mag-aral kayong mabuti. Pag-aralan nyo, magtrabaho kayo, conforme kung ano yung pinag-aralan nyo, para kung hindi man ho kayo maswertihan na maging residente dito, abay napakaganda ho nun. Kung lalo na ho, kung ang tinira nyo rito ay kusinero, naging kusinero kayo sa isang takeaway o restaurant, abay may certificate of employment kayo. So, pag pumunta ho kayo sa atin, ay pinakamahinang dating nyo na ho nyo, na nag-aral kayo ng 2 years dito o 3 years, abay supervisor na ho ang dating nyo sa atin. So, ibig ko sabihin, yun ho, na nagpunta kayo dito, wala naman kayong alam, nagkaroon kayo ng experience, nakapag-aral kayo, may mga opportunity. Ngayon, nagkaroon naman kayo ng opportunity, pagbalik nyo sa ating bansa, kung ang China ka man, Philippines o Korea, abay, galing ako Australia, nag-aral ako. Pwede nga pumasok sa mga hotel. Kung ikaw culinary hospitality ang dinanas mo dito, supervisor agad. Make it sure, pagka nag-apply ka na supervisory, make it sure na malawak ang alam mo. Pero meron kang tsansa na mapasok sa hotel. Di ba? Yun, for 2 years. Kaya mo nang pumasok sa hotel dahil maganda yung pinanggalingan mo. Kailangan mag-aral ka lang. So, dalawa ang magiging benepisyo mo kapag ikaw ay nagpunta dito sa Australia at naging estudyante. Una, may posibilidad ka na maging residente dito sa Australia. Pangalawa, gamitin mo, kung hindi ka man naging residente dito, gamitin mo kung ano yung naging experience mo dito sa Australia, samantalahin mo kung ano man yung kaya mong gawin. Hindi ko naman sinabing huwag kang matulog. Kung kaya mo mag-practice nito, kaya mo mag-practice noon, kahit walang bayad. Kasi ang mindset ng tao, oras na ikaw nagpunta ka rito, lahat ng gusto mo, pagka gumalaw ka at nagtrabaho ka, may bayad. Matutuho kayo na i-invest sa sarili nyo muna. Magkaroon kayo ng experience para pagka hindi kayo na residente dito sa Australia, pagbalik nyo sa Pilipinas, maganda ang makukuha nyong trabaho. At magiging ano pa kayo, hindi kayo babaliwalain. Kasi yan ang mindset ng Asia. Pagka ikaw ay galing ka sa ibang bansa, baka may maituro ka sa amin na hindi pa namin nagagawa dito. Ano ba ang ginagawa nyo sa bansang yon? Paano ba to? Paano ba yan? Make it sure na nag-estudyante ka, nag-aral ka. Para pag ikaw pumunta kahit sa ano, mapunta ka ng Amerika o Canada o sa Europe, mga tinapay ho ang kalimitang kinakain dyan sa Europa. So, kung marunong ka mag-baker at meron kang alam na iba-iba na klase, malay mo, doon pang Europe pala yung ano mo, yung kapalaran mo, o pang Amerika o Canada pala yung kapalaran mo, hindi pala sa Australia. Pero, na nag-estudyante ka sa Australia, nagkaroon ka ng kaalaman doon sa mga hindi mo dati alam. So, naawa ko kasi ako doon sa mga estudyante na nagpupunta rito, na umuwi sa atin kasi unang-una napakahirap pong pumasok sa Australia. Hindi ho ito katulad ng ibang bansa. Ang rules ho dito palaging binabago. Every 6 months, may nababagong rules. Kaya hindi nyo ho pwedeng lokohin. Hindi ho kayo pwedeng mameki dito. Minsan yung mga matatagal na dito, inaabot ng ng pagbabago Nagkakaroon minsan ng problema Lalo na ikaw na magbabala ka magpunta rito. Tapos ang alam mo lang is kung ano lang pwede mong trabahuin. Kasi kaya ako sinasabi, dito sa Australia napakadali ho ng trabaho. Kung trabaho din lang ho sa atin, sa Pilipinas, sisiwo sa mga Pilipino kung ano yung trabaho dito sa Australia. Kikita ka.
Kaya lang kung ano yung alam mo. So, ako, pinapaabot ko to doon sa mga Pilipino na meron ng business dito sa Australia. Huwag niyo naman nang abusuhin, lalo na mga estudyante. Kawawa ho sila. Kawawa ho yung mga estudyante, hindi nyo alam yung pera niya na pinangutang. Baka ho kaya nagpunta rito dahil gustong iangat ang pamilya. Kung yun ho yung mga estudyante na yon, ay natulungan nyo, iangat ang buhay nila. Inangat nyo na rin ho yung pamilya nila sa Pilipinas. Hindi ho porkit na andito. Kasi, sabihin na ho natin na kasi masakit ho talaga yung katotohanan eh. Sabi niya, talaga ho yan ang totoo. Pag sinabi mo yung totoo, marami nasasaktan. Alam ko dito sa sinasabi ko to, maraming magsasalita niya na, yabang ni Pinoy. Hindi ako mayabang, sinasabi ko lang yung totoo. Marami ho akong kailangan. Kaya minsan ng mga Pilipino dito, nakakasalubong nyo, hindi kayo nagkikibuan eh. Bakit ho kanyo? Kasi sa ugali natin. Sa ugali, minsan natatakot bumati. Kasi may natanong ho ako noon, kaya ako nasabi yan, maliko tayo saglit. Kasi may nakita ako sa garden kasi bumibili ako sa isa sa bilihan ng mga halaman. Wala naman ng tao kami-kami lang Nakatingin ako sa kanya, hindi ko natingin. Alam ko nasulyap hindi natingin. Na nagkasalubo, ate, sabi ko gano'n. Uy, sabi, Pilipino ka pala. Sabi ko kasi nakita ko na akala ko kasi mukhang Koreana. Sabi, kasi parang nakita ko na umiiwas kayo sa akin. Siguro naamoy yung Pilipino ako, amoy bagoong ako. Sabi ko gano'n, amoy bang tuyo ako. Sabi, hindi naman, kasi sabi niya naiwas ako minsan sa mga Pilipino kasi doon sa naranasan niya. Nakakaawa nang kinuwento sa akin kung ano yung naranasan niya. Instead na tulungan, binagsak pa. So, kagaya nga ako nyo, kaya ako nagre-react doon sa Pilipina na $60 a day. Tapos Pilipino ang amo, napakawalang iya mo. $60 a day. Kung kung yun 10 hours nagtrabaho, di dapat $200 yun. So, $60, $140. Huwag mo naman walang hiyain. Kawawa naman yung Pilipina. Kasi nakita ko yung bata, alam niyo naman mga Pilipino, kahit nahihirapan na at sinasabotahin na, nangyayari, nakangiti pa rin bata, uuwi na daw lang siya kasi hindi niya nakaya. Kasi tumaas ang cost of living dito sa Australia, napakataas. Kaya lang, sabi natin, kung gusto mong umasenso, magsakripisyo ka. Palagi kong sinasabi sa inyo, bago ako magpaalam, ang hirap, hindi yan bumubukol. Ako naman nagsasabi sa inyo, ang hirap, hindi bumubukol, itulog mo lang yan, tapos na yan. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Kung hindi ka, ito sa mga mag-estudyante rito na alam nyo, inaabuso kayo, maging kayo. Unahin nyo muna ang sarili nyo. Huwag yung puro kayo hiya. Huwag kayo puro hiya. Kapag nakita nyo inaabuso kayo, may mga trabaho dyan, marami dyan. Maghanap kayo. Bago kayo, ito ang tuturo ko lang sa inyo. Kung alam nyo pinahirapan kayo at naabuso kayo ng isang tao nyo, bago kayo umalis doon, sa maghanap ka na ng trabaho. Bago ka, di ba, estudyante ka, hindi ka naman pumapasok basta doon. Pag estudyante ka, maghanap ka ng ibang trabaho. May makikita at may makikita ka. Tandaan nyo, lahat ng inaabuso, meron niyang kaukulang bagay na nakalaan sa inyo. Mas maganda. Mas maganda. Kaya, sa mga estudyante, maging well-equipped kayo bago kayo pumunta rito. Hindi lang basta pupunta rito. Kayo naman, ang mga kapwa ko Pinoy, na meron na kayo nakapag-umpisa na kayo. Nakapag-adika na kayo. May business pa nga kayo Huwag naman kayo abusado. Mas maganda tumulong kayo. Tandaan nyo, may balik yan. May balik lahat ng pang-iisa nyo. Kasi lahat ng tao, pag nakakaisa, tuwan-tuwa. May balik yan. Tandaan niya, pag bumalik sa inyo, maaaring hindi sa inyo, sa anak nyo, maaaring sa apo nyo. Pero, sinasabi ko sa inyo, yung masamang karma, kapag bumalik sa inyo yan, hindi man sa inyo tumama yan, pero bago kayo mawala ng buhay, makikita nyo kung kanino tatama yan.
Kaya mag-ingat kayo. Wag lang sinasabi na kayo nakakaranas ng mabuti-buti na dito sa Australia, abusuhin nyo kapwa Pilipino. Kahit ibang lahi. Maging maayos kayo. Binigyan kayo ng kapalaran, itulong nyo. Huwag nyong maging abuso. So, ayan o, sa mga estudyante, maging maobserba, maging yung sinasabi nating well-equipped pag nagpunta kayo dito, yung mga sinabi ko sa inyo. At sana matuto kayo na humindi at magsalita at matuto rin kayong magtanong para sa sarili nyo. So, ayan o, at ako'y magpapaalam na at mag-iiwan po ako palagi ng isang kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, salamat po.